Na-mention niya ito kasubago manggatiwala na usually ang sa tuyang simbag no pag sa tuyang naumatian ining pagtaas ki presyo no usually so stress so anxiety etc. Pero sa tuyang Biblia no na iyo bagang minagiya sa tuyang buhay igong magayunon duman na sinabi no sabi kan sa tuyang Biblia no don't ever feel anxious no don't let anxiety be the boss. Duman sa Ebanghelyo ni San Mateo mangkatiwala no si Jesucristo mismo ang nagsabi, simple man sa sinabi niya pero very profound. No, sabi kan sa tuyang kagurangnan, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about yourself. Ano, but sabihin kan Father, din na palang kita mapreparar din. Bako po. It doesn't mean that we should not prepare. It means do not let worry swallow up our peace. Tatunay mananggad ang sa tuyang pagtubo, day man kan pinagahali ang realidad. No? Day man kan pinagahali ang haralangkaw na presyo. But, it changes how we live with it. No? And ini ang sarong importanteng bagay manggatiwala. Ang inflation, nakakapekto iyan sa mga tao at different stages of life in different ways. No? And mga tunay ining mga experience na ini. But here's the counterbalance, no? Kan sa tuyang pagtubod. Here's the spiritual counterbalance. No? Nasabi niya to kasubago, faith does not make our challenges disappear. But it gives us strength to face them without losing our hearts. No? Imagine niya to, duwang tao, nakahiling sindanin sarong delikado na mga alon, etc. Ang sarong lalaki nagsabi na lukailingan na ngayon mga alon na iyan. No, dahil nakitang maginibo. Pero sa sarong lalaki nagsabi, hilingaan mga alon na endrakulaon, but we have a captain who knows the sea. No? Dahil man natukalan, subagyo, dahil man natukalan sa drakulaon na alon, but no, the heart of that second person has faith. And iyo ini mang katiwalaan pagtubod. And this is where the statistics and the headlines, they are important. Taning maaraman niya to kung ano nang nangyayari sa tuyang palibot. But they need to be held together with something stronger. Ninhulitan sa tuyang Biblia also talks about contentment, gratitude, and trust. These are not excuses to ignore our reality, but these can serve as anchors to the soul in uncertain times. No? And simple man sa ang katotohan mang katiwala, ang sa tuyang economies, they will rise and they will fall. Pero ang presensya kan mahal na Diyos with us, it never changes. So, sa urunan da po ngunyan, ining sa tuyang naumatian na pagtaraas kan mga presyo. And na-mention niya to kasubago na ining mga namatian niya to, yun ang realidad na sa tuyang kinakampang sa ngunyan. Pero maski nga nin magparataas baba ining sa tuyang ekonomiya, ikaw kitang sarong Diyos na perming yaon dyan. No? Pag naglangkaw, ang inflation, pag ang sa tuyang mga bills naglalangkaw, ang presyo kang krudo, asin gasolina, naglalangkaw man, permi niya to na girumdumon. No? We are not living in these moments alone. Igwa kitang Diyos na naglalakaw kay riba niya to. Not someone who does not understand reality, but a God who entered into human life fully, even its struggles. Ini ang, kung masabutan niya itong mangkatiwala, iyo ini ang inaapod na faith in action. No? Bakong pagtubod na garibaga ideya sana, kundi pagtubod as a way of living. No? Kaya pag nakadaw kita ki mga reports ngaya na
igwang paglangkaw ni 3.2% digdi, 5% duman, o kaya sa bilog na kinakban ang mga presyo nagralangkaw man, what do we do with that information? Ang pinaka-enot is that we acknowledge it. We do not have to deny it. We do not have to pretend that these are not real. Pero pangadua, asin iyo ini ang nasa puso kan sa tuyang Kristiyanong pagtubod, we respond with trust and wise action. Natagirumdumon niya ito mang katiwala, ang pagtubod, it is not escapism. No? But faith is grounded realism with hope. No? So, sa madaling sabi, paano niya ito na ma-maneuver digdi sa presenteng realidad sa tuyang namamatian. No? And pinaka-enot is that we pray before we plan. No? Gari baga simplihon sa nabat, ang pangajion pa anumang katiwala, it has a way of centering us. No? Bago kita magtukaw, no, para mag-budget kan para sa semana, bago kita magbayad kan sa tuyang mga bills, before making decisions about spending, we take a moment to pray. We take a moment to pray. Simple yun man sana. Bako man nga ni halawigo na pangajion. No? So simpleng pagsabi sa nakagurangnan, no? Giyahan mo ako kan mga desisyon ko ngunya na aldaw. No? Tabangan mo ako na gamiton kung anuman anigwa ako, no? Sa madunong na paagi. No? Sa day na shift inimang katiwala, but it invites God into the practical decisions of our life. No? Bako sa nang sinusulong niya to ang mga bagay-bagay. No? Pangadua, we practice gratitude. No? Even if we feel the tension. Pag sinabi niya itong gratitude, it is not about ignoring our struggles. But gratitude is actually recognizing what remains good even as challenges arise. Okay, bago kita pareklamo, before we lament on higher price tag, we pause and then we thank God for what we do have. Magayon nga ni, kung ikaw ka mong ballpen na sin papel, lista nindo ining mga bagay na pinapasalamatan niya to. No? For example, pagkakan sa tuyang lamesa, no? Dahil man kinakaipuhan na oral daw piyesta, harong na inuulian po nindo, mga tao na pinapadaba nindo asin nagpapadaba sa indo, kusog, no? Para sa aldaw na ini, asin kadakol pa na pwede niya itong ilista. Because ang pagpapasalamat mang katiwala, no, ang gratitude, it shifts our hearts from what is lacking to awareness of what we have. Pangatulo, we build community. Di man niya ito kaipuhan na labanan niya ito ining inahampang tang problema o realidad na sulo-sulo sa nakita. One of the best antidotes to economic stress is shared life. No, namatian ta na ini way back 2020. No. So mga magkataraid, nagtatarabangan, nagheras nin pagkakan, nagiging open sa mga challenges. Kapag naglalangkaw mang katiwala ang mga presyo kan balakalon, ang mga komunidad niyato, they become our safety nets. These are not replacement for God, but they are expression of God's love through people. Ayan mga katiwala, buwelta kita digdi sa tuyang programa na perspektibo. And na-mention niya ito kasubago itong tulo na mga nagkakapirang mga practical tips. No? Na kung saan kitang mga nagtutubod, pwede niya ito manavigate
ining economic realities na sa tuya na naumatian. And na-mention niya to duman ng enot mang katiwala magpangaji bago kita magplano. No? Pangadua, mag-practice kita nin pagpapasalamat o practice gratitude. Then pangatulo, we build communities. No? Then ining pangapat, no, generosity. No? Even small acts of generosity. Pag nakakigwa kita nin problema na siring kay ini, ang instinct niya to is often to hoard. No? Pasiguro, we clutch our resources very tightly. No? Tatunay mananggad, no? Yaon so anxiety na baka maubusan kita. No? But faith invites generosity. Not recklessness, iba man ang recklessness. But generosity tempered with wisdom. So sa practical na paagian, paano ini mga katiwala niya to mahihimo? For example, we share a meal. Pagtabang duman sa satuyang kamidbid na nangaipuhan nin pasakayon, ngaya for example. Pagtaonin maluto, simpleng maluto, duman sa kataid niya to na aram ta, nagtitios talaga. These small acts of giving reminds us and others na ang supply kan mahal na Diyos, these are not merely financial.